Yan, happy Monday morning mga kababayan, mga kasigap. Welcome po sa panibago na naman nating update. Araw po ngayon ng Lunes, ika-2 ng Hunyo, taong 2025, ika-8 na ng umaga. Nandito po tayo sa kaba ng West Avenue, Quezon City, at mag-update po tayo dito sa MRT7 Elevated Turnback Guideway, no? Silipin natin hanggang dun sa dulo sa may Examiner Street kung ano na yung progress. So tara, let's go. Mula dito sa dulo, dadako tayo dun sa unahan, Examiner, tapos mag-U-turn tayo, balik tayo EDSA. Ito na yung mga dalawa dito. So hindi pa nadadagdagan tong span na nalatagan nila ng mga ASTO Type 4 concrete girders. Dito na yung mga roller crane. Naka-standby lang siya dito. Anytime pwede silang mag-install ng mga concrete girders. So signal lang ng mga head nila yung naantay siguro. Ito po yung latest na progress nila dito ngayon, ika-2 ng Hunyo. Ayan. Ang ginagawa nila dito ay puro platform. Tapos dito sa dulo, ayan, nagre-rebar na sila para sa pierhead. So dito sila nag-focus. Ayan o. May mga ilan na nililifting nila para sa ito, nagpo-forma naman sila dito. Tapos na nilang i-rebar yan, nagpo-forma na sila. Tapos dito naman naglilipit sila para sa mga steel bar na ginagamit nila para magbuo ng rebar para sa pierhead. Hati-hati yung mga empleyado dito ng GICC, ATE and Infra Corporation. Dito naman, ayan, kita natin yung mga pier alignment na tinanggalan na ng mga GI pipe. Ayan, nakasalansan na. Tapos yung mga net na kulay green na nakabalot dito sa mga kasi tapos na hanggang dun sa tuktok, konkreto na. Tapos ang next na gagawin nila dyan, mag-install sila ng mga I-beam. Ito yung support naman para buuin yung platform para sa paggawa ng pierhead dito sa taas. May mga mangilan-ilan pa tayong makikita dito sa dulo malapit sa Examiner na hindi pa nakukongkreto yung pierhead niya hanggang dun sa tuktok. Ayan, ito, sasakluban pa ng round concrete form yan. Ito yung tarpaulin ng AICC, ATE, Infra Construction Corporation. Ganito yung tapos na hanggang sa taas. Ito yung pangatlo dito. Hindi pa na ako konkreto. So, lalagyan pa nila ng round concrete form yan. Bubuhusan para maging ganito yung resulta. Ganon din dito, ganon din dito. Yan, hanggang dito sa Examiner yung dulo. Yan, hindi pa tapos yung mga pier, pouring hanggang dito sa ito. Ay, hindi, tapos na to, yung pinakadulo. So, Examiner Street na po ito dito. At dito na ako mag-U-turn para bumalik naman ng EDSA. Ito yung pinakadulo, mga kasikap. Balik ulit tayo, mag-start tayo dito sa dulo. Nagli-lifting sila dito, baka installan na ng round concrete form to. Ayan, ito yung round concrete form. Inihahanda, nilalagyan nila ng parang pagpadulas bago nila isaklob yan dun sa tuktok sa pier.
So shoutout po sa mga kasikap natin na nagsusubaybay lagi dito sa construction dito sa West Avenue. Ito po yung Turnback Guideway. Apoy, sarado. Sarado dyan mga kababayan. Ayan, may big equipment nila sa gitna. Hey, hindi pala. Nakakadaan pala tayo. Ayun yung mga steel bar na ginagamit nila para sa bar dito sa pierhead. Napakaliwalas pala dito pag pier column na lang yung nandito, ano? Ilang lane ba to? Dalawa. Dito sa kabila, tapos ito yung patungong EDSA. Lalagyan lang siguro nila ng ano yan, median barrier para maliwalas. Hindi siya center island kasi ganito na yung ginagawa ngayon ng mga basta proyekto ng San Miguel Corporation. Median barrier na lang salitan. Pag gano'n nila, lalagyan ng isang wall lang para medyo may kaluwagan. Kesa naman sa center island kasi yung gawin dyan, sisikip lalo. Kasi mataba yung center island eh. Ilang metro din yan. Ayan yung sukat ng pier na yan. Tapos lalagyan nila ng wall kabilaan kasi gagawin center island. Malaki yung sakop. Medyo masakit sa mata kasi hindi siya ano, unlike dun sa median barrier lang na sa gitna lang, salitan. Tapos picturahan nila yung ilalim, mga hazard markings para walang sumalpok, para ma-alarma yung mga motorista. Tapos maganda yun, mas maluwag tingnan. So, ayan, balik ulit tayo dito. Ito yung na-installan na nila. Tapos ito yung una, may mga steel deck platform na yun eh. Balik na ulit tayo dito sa EDSA para mount po yan dyan. Ito yung ika-dalawang magka-partner. Ito na naka-ready na yung mga aluma beam para sa pang platform dyan, pang sahig. So, saglit lang naman nila installan to ng ano, para sa platform. Ito naman yung magka-partner dito sa southbound EDSA. Yung doon sa northbound, matagal nang natapos nila yun, ayun oh. Nag-aantay na lang to dito na matapos yung nasa southbound. Unified Grand Central Pumping Station. Natapos nang gawin yung footbridge ito oh, pero hindi pa siya na gagamit. Ilalim tayo ng Unified Grand Central Pumping Station. Ayan po yung istasyon ng MRT3 at LRT1. Hati po sila dyan. Ito naman yung turnback guideway ng LRT1 dito sa patungo ng ano, yung viaduct na yun, yung steel viaduct na yan eh. Patungo dito sa Trinoma. Ayan yung turnback guideway ng LRT1. Bali yung eto, tignan natin kung ano yung gagawin nila dito sa North Avenue Station. Bali dalawa na dito yung stasyon ng MRT3 ano, dito sa Trinoma, tapos yung dun sa Unified Grand Central. At syempre mag-ingat tayo dito sa NCAP EDSA na to eh. Dito tayo mag-end ng ating video sa Quezon Avenue pagbaba. Tingnan natin kung ano yung status ngayon dito sa EDSA. Natin yung Bilam QC footbridge tawiran na patungo dito sa gitna sa EDSA Carousel P2P bus station. Tatlo yung elevator dito sa kanan, gitna. Ay, nagagamit na pala no? Nagagamit na pala yung mga elevator dito, maandar na. Ayun,
ko lang maipakita mga kasikap kasi focus tayo dito sa harap natin, baka makabunggo tayo, mahirap na, no? Pero gumagana na yung mga elevator. Ayan. May nakita akong may sumakay pababa. Ayan. Ganito na siya ka-traffic ngayon dito. Sa kanan natin yung mga patungo dito sa baba ng Quezon Avenue flyover, mga pakanan siguro yan ng Espanya, or mag-U-turn patungo naman ng Quezon City sa Quezon Avenue. Lagi yan matraffic dito kahit wala pang NCAP. Ayan, dami pumapasok sa bicycle lane, no? Sa kabila, oh. Talagang meron talagang hindi takot sa NCAP. Ito naman yung Metro Manila Subway Contract Package 1 o 2. Ayan yung Quezon Avenue Station sa kaliwa natin. So dyan sa may station box na gagawin nila, yung pinaka-entrance at exit ng stasyon, eh hinuhukay na po nila yan. Malalim-lalim na yung hukay. Batay sa article ng Philstar, bago daw matapos yung panunungkulan administrasyon ni Pangulong BBM, ito daw yung dalawang istasyon na sasabi niyang natapos niya, no? Ito yung Quezon Avenue Station tsaka yung East Avenue Station, batay sa article ng Philstar na nabasa ko, bago daw matapos yung termino ni Pangulong BBM, na talagang sa administrasyon niya ito daw yung natapos na tingnan natin kung matapos ba yan hanggang kailan ba, 2028. Ayan, nandito na tayo sa EDSA Carousel, P2P Bus Station, Quezon Avenue. So dito yung tawiran niya, yung footbridge na to. Wala siyang elevator, hanggang lang. Ayan mga kasikap, hindi na tayo bigilid para huminto. Dito na po tayo mag-end ng ating vlog. Kasi baka ma-picturean tayo ng NCAP pag huminto pa tayo. Magandang umaga po sa lahat. Bago nyo sana lisanin itong video na to, baka pwede naman pong maglambing. Ayan. Palike naman mga kasikap sa mga willing sumuporta, hindi pa nakakapag-subscribe. Ayan. Click lang natin subscribe din sa baba sa gawing kanan at yung katabi niyong bell. Maraming salamat, magandang umaga. God bless po sa ating lahat.